Konnichiwa, meus amores! Sa lahat ng mami na katulad ko na sobrang busy sa araw-araw, kahit na ultimo pagligo mo, hindi mo alam kung saan mo ipapasok sa oras mo. Always make time for your kids. Yan ang pinaka-importante na pinag-usapan namin mag-asawa. Mapa full-time housewife ka man, workaholic mommy, kailangan natin syempre ipasok sa schedule natin yung oras natin for the kids. So after school nila, ang routine ko dyan sa kanila is pinapakain ko sila ng prutas. So ngayon kasi malamig na sa Japan, so pagka uwi nila sa bahay, pinapaligo ko na sila agad habang nagpe-prepare ako ng kakainin nila na merienda. Simula na nag-change or bumalik sa diet yung asawa ko, syempre dinamay ko na. Damay-damay na to. Pero buti na lang nasanay na yung mga anak ko kumain ng prutas. Si Maria naman more on fruits and veggies. Si Gabi nagsistart na siyang kumain ng mga fruits and veggies din. Alam niyo na, typical na lumaki kasi sa lola, kaya kung ano yung gustong kainin, winimigay. Pero hindi naman sobrang kumakain si Gabi ng mga bawal. Kahit na marami siyang nakakain na matatamis, malakas siyang magtubig, kaya nailalabas niya rin. And pinacheck ko na rin yan si Gabi kasi sobrang nag-worry ako dahil sobra siyang mahilig sa chocolate. Pa rin kasi yung pagiging sweet tooth niya since bata pa siya. And good thing, buti na lang talaga, wala naman siyang diferensya. Nagmenos lang talaga ako sa pinapakain sa kanyang matatamis. Nagagalit na ako sa kanya pag sobra na siyang kumakain ng mga hindi dapat kainin. Habang nagmimerienda kami, sinasabayan ko silang kumain and pinagkukwentuhan kami kung anong ginawa nila sa school, kung naglaro ba sila or meron bang nang-away sa kanila or nakipag-away ba sila. Importante kasi sa amin na malaman ko malaman namin mag-asawa kung ano yung mga ginagawa nila everyday. Yan sa pagiging chismosa, diba? Yun kasi ang bonding namin para kahit na lumalaki sila, dapat andito pa rin kami, parang best friends lang kami, parang barkada lang kami. Tsaka lahat pwede namin pag-usapan. Well, hindi ko sila binibigyan ng limit when it comes to pagkikwentuhan. Kasi gusto namin mag-asawa na kahit na lumaki sila, makikipagkwentuhan pa rin sila sa amin. Kasabi pa rin sila ng mga problema nila or kung ano man yung frustrations nila, ganyan. So that way, na-stock pa rin namin yung buhay nila habang lumalaki sila. Diba? Ciao!